Magandang araw, narito na ang mga balita para sa mga oras na ito. Sinagot ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela ang pahayag ng China Minister of Foreign Affairs tungkol sa mga pambubuli sa bansa. Ayon sa post ng MFA, wala umano ang hihigit sa isang bansa at walang may karapatang mangbuli ng kapwa bansa. Ang sinumang gumamit ng lakas dahil sa laki at lawak nito ay itatakwil ng ibang bansa. Kaugnay nito, nagbigay naman ng pahayag si Tariela at nagpasalamat pa dahil pinagtanggol nito ang mga nabubuli na bansa. Anya, dapat mga tawanan ng MFA ang kanilang naging pahayag. Isinama naman ni Tariela ang ilang larawan kuha ng Armed Forces of the Philippines. Sa narito ang naging tensyon sa pagitan ng China at PCG sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Sa iba pang balita, kinumpirma ng Manila Electric Company o Meralco ang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan ng Hulyo. Ayon sa kumpanya, epektibo ang pagtaas singil mula 9 pesos and 45 centavos per kilowatt hour noong Hunyo patungong 11 pesos and 60 centavos per kilowatt ngayong buwan. Katumbas ito ng 2 pesos and 15 centavos na dagdag kada kilowatt. Dahil dito, maaaring umabot sa 430 pesos ang net adjustments ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt kada buwan, habang papalo naman sa 1,075 pesos ang monthly billing ng mga kumukonsumo ng 500 kilowatt. Paliwanag ng distributor, ang naturang dagdag singil ay konektado sa pagbabalik normal ng generation charge makaraang utay-utayin ng Energy Regulatory Commission o ERC sa 4 na koleksyon ang binili nilang kuryente mula sa wholesale electricity spot market. At para naman sa ulat panahon, patuloy na binabantayan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA ang low pressure area sa silangang bahagi ng Mindanao. Ayon sa ulat ng PAG-ASA, huling namataan ng LPA sa lalong 310 kilometers east-northeast ng Davao City kaninang alas 3 ng madaling araw. Kaugnay nito, ang mga kaulapang dala ng LPA ay makakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao kung saan inaasahan ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Samantala, patuloy namang nakakaapekto ang southwest monsoon o hanging habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Mindanao. Sa datos ng PAG-ASA, asahan ang mainit na panahon ngayong tanghali sa kapuluan ng Luzon, ngunit may tsansa pa rin ng makaranas ng isolated rain showers o thunderstorm pagdating ng hapon. Sa ngayon, hindi inaalis ng PAG-ASA ang posibilidad na maging bagyo ang LPA hanggang sa mga susunod na araw. At yan ang mga balitang aming nakalap hanggang sa mga oras na ito. Manatiling nakaantabay, magbabalik ang EuroTV News Update makalipas ang ilang sandali. Ako si Louie Aliliana, sumasaludo sa bawat Pilipino.